Kahit naging main man standing itong si Klay Thompson para sa Dallas Mavericks dahil sa maraming injuring ibinigay sa kanila sa season na ito na siyang lalong nagpahirap pa sa kanilang kalagayan. Sa ngayon ay parati na nga siyang nauugnay sa mga trade rumors. Naunang sinabi na nga ho ng kanyang tatay na si Michael Thompson na itong si Klay ay na-stuck na sa purgatorio pagkatapos na i-trade ni Nico Harrison si Luka at pumalpak naman yung debut ni Anthony Davis sa kanila. Ayon mismo kay Klay Thompson, hindi niya inaasahan ang mga gantong pangyayari at kahit ano pa man ang mangyari sa kanya ay masaya siya sapagkat naging healthy naman siya all throughout sa season. Pero sa kanyang team na Dallas Mavericks ay kanyang tinatanggap na kung ano ang nangyari. Sa ngayon ay nauugnay nga ho ang kanyang pangalan sa mga rumors, especially sa trade dahil posible nga siyang maging malaking asset para sa Dallas Mavericks upang sila ay makakuha ng mga bagong manlalaro. Sa ngayon nga ho mga idol ay hindi pa nga ho tapos ang pagsasaayos ng Dallas sa kanilang team pagkatapos na kanilang makuha naman si Cooper Flagg na kanilang siguradong pipiliin naman sa NBA draft. Sa ngayon nga ho ay payag silang pakawalan ang kanilang mga malalaking pangalan. Kabilang na si Ford at PG Washington para maisakatuparan lamang yung kanilang gustong mangyari para sa kanilang team. Definitely parang lumalabas na parang pinagpapasahan na lamang itong si Klay sa mga trade rumors at despite sa kanyang kagalingan ay mukhang hindi pa nga siya ligtas sa kanyang team sa ngayon. Heto naman ang rason kung bakit pinili ng Nuggets si Coach David Adelman na maging susunod na head coach nila at huwag nilang kumuha sa labas. Sa ngayon ay marami ang nakapansin sa magandang pamamahala nitong si Coach David Adelman. Binibigyan niya ng kalayaan ang kanyang kupunan na gawin kung ano ang kanilang gusto, especially si Nikola Jokic na ating makikita sa mga nakarang laban nila na siya mismo ang nagko-coach sa kanyang mga kasama. Hindi naman niya binigo ang Denver Nuggets dahil nung siya nang take over ay naging maganda naman ang kalagayan ng kanilang kupunan at kinulang lang sila sa kanilang laban kontra OKC sa playoff. Kung sino ang malakas, yun ang piliin mo. Kung sino ang team mo na sinusuportahan, yun ang piliin mo. At kapag panalo sila, syempre matik jackpot ka. Ganyan lang po kasimple. Pumili ka lang dyan para makatalpak sa mga laban, especially ngayon. Ang link ay nasa comment section lang. Pindutin, magparehistro sa mga first timer at mayroong malaking bonus na naghihintay sa inyo. Tandaan, maging responsable lang po. Sa ngayon, kabilang na si Jrue Holiday sa mga pinag-iisipan ng LA Clippers na kunin para ilagay sa kanilang kupunan kasama sina Kawhi and James Harden. Naunang naugnay si LaMelo Ball para sa kanila, subalit parang mas magandang fit itong si Jrue Holiday sa kanilang team sapagkat hindi lang siya magaling sa opensa, sa pag-score, sa pag-playmaking, pero matinik siyang dumepensa at kabilang yan sa mga tinitingnan na magandang asset ng Clippers para kay Jrue Holiday. Higit naman na mas mayaman siya sa experience kumpara kay LaMelo Ball at mas higit din na mas healthy kumpara kay LaMelo. Siguradong magko-complement ang kanyang laruan sa kay Kawhi at James Harden. Hindi rin po may tatanggi mga idol na siya yung bagay sa dalawang ito sapagkat hindi na siya maninibago sa pag-adjust dahil sa Boston Celtics marami na siyang kasamang star player at doon rin po sa Milwaukee Bucks. At least ngayon sa Clippers kung sakaling matutuloy man siya ay hindi na siya mahihirapan pa sa pag-adjust sa kanila.